Gising na at magsaya, Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah.
so downcast on my soul? Why so upset and distraught? Why so sad and alone? You need to change your place and believe in Jesus' name. You've got to seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Instead of suffering and complaining, instead of worrying and frowning, why don't you call on Him, seek His face, and you will reign with Him. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Instead of suffering and complaining, instead of worrying and frowning, why don't you just call on Him, seek His face, and you will reign with Him. Why so downcast, oh my soul? Why so upset and distraught? Why so sad and alone? You need to change your place and believe in Jesus' name. You've got to seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Good morning, Jesus! Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Yan, magandang umaga po, mga kapatid, sa ating lahat. At sa umagang ito, alam ko na paggising natin ay Minister Ray, napakaganda ng gising. Yan. Thank you, Lord. Salamat sa ating napakaganda ng gising at malamig ang umaga. Panagising. Thank you, Lord. Good morning po sa ating mga kapatiran, sa Comfy Family, sa North, East, West, South. At alam ko tayo lahat ay maagang ginising ng Panginoon para maaga rin tayo makarinig sa Kanya. Pero bago yan, tayo muna ay mananalangin sa Panginoon. Pastor Simple. Yan, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, na po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa panibagong buhay, panibagong umaga. Salamat po sa masarap na pagtulog, maagang paggising, na alam namin, Lord, na paggising pa lang, kayo na po nasa kaisipan namin. At muli, Panginoon, sa araw pong ito, samahan po ninyo kami sa lahat po ng aming gagawin. At tinataas din po namin sa inyo, Panginoon, yung aming mga kapatid na ngayon po ay nasa biyahe, papunta ng trabaho, at yung pong mga kapatiran namin na kasama namin dito sa loob. Salamat din po at alam namin na kaming lahat ay
nakahanda na para makinig ng inyong mabuting balita. Dalangin namin, Lord, na naandito po kaming tatlo na gagamitin po ninyo. Sa oras pong ito, Lord, kayo po ang magturo para sa amin. Kayo po ang magsalita. Inaamin namin, Lord, na kung wala po kayo, wala kami magagawa. At alam po namin, Lord, na sa mga oras na ito, ang inyong salita ay mahahayag na naman sa buong mundo, lahat na makakapakinig ng mga kapatiran namin. Salamat po, Lord, muli ang umagang ito, punong-puno ng pagkapala na nanggagaling po sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Ayan, tayo muna yung magsipagbate sa ating mga kapatiran. Oh, Mr. Ray. Ayan, una po sa lahat, binabati ko po ang mga prayer meeting po natin sa outreach po. Nandyan ang Katandala Prayer Group, ang Lipa Prayer Group, ang Padre Garcia Prayer Group, ang Cuenca, at ang lahat po ng mga prayer meeting natin. Magandang umaga po sa ating lahat. At ready lang po tayo mga kapatid at makinig po tayo ngayon sa umagang ito sa mga itinuturo po ni Lord para sa atin. Ayan. Ako, una-una, binabati ko muna aking misis. Kahapon ay nag-birthday. Yan, Sister Tata. Ayan. At siyempre, binabati ko rin aming mga prayer meeting. Bricktown Prayer Group. Yan, si Lester Matet. Si Brother Raymond. Sister Nieves. Yan. Mother Rene Perez. At ang Sebastian. Yan, family. Makaturing Prayer Group. Si Lester Carmen. Sister Mary Ann, Sister Jen, Brother Efren, alam ko, naoperahan na sa mata, no? Thank you, Lord. Yan. At si Mami Glo sa Punta Santa Ana. Yan, sila Mami Glo, Sister Edith, yan. At yung aking pinupuntahan tuwing Friday and Saturday, ang Paniki, Kapas, Kuya po Outreach. Magandang umaga sa ating mga kapatid. Ayan, thank you, Lord. Yan, thank you, Lord. Binabati ko rin po yung aming outreach po dyan sa lugar po ng Kalo at saka po ng Kailaway. Higit po sa lahat, dyan po sa mga prayer meeting namin mamaya, dyan po sa Payapa, Lemery, at dyan din po sa Tamayo, sa lugar ho ng mga nanay ko. At ganoon din po, binabati ko rin po yung aking kapatid dyan po sa lugar ng Pililya. Yan, nabigyan po kami ng pagkakataon na makapunta po kami dyan noong Tuesday, Minister Elmer. Kahapon. Kahapon po. Nung Wednesday. Tuesday. At salamat kay Lord at talagang si Lord po ay gumagawa ng paraan para marating natin yung mga mahal natin sa buhay. Amen. At alam ko po na sa oras na ito, ang ating mga kapatiran ay punong-puno ng pagkapala kay Lord. Thank you, mga Lord. taga Santa Maria, Laguna. Yung Marilaki, no? Marilaki, no? Yung lugar ng Marilaki. Sila Uncle Vic, sila Ante Lita. Ayan. Thank you, Lord. At nga pala, binabati ko rin aking pamangkin na si Risu ay kinasal kahapon. Ayan. Ayan. Best wishes and congratulations. Ayan. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, tayo po babati muna sa ating mga kapatiran din. Muna, no? Yung mga naka-online natin. Nakita ko, maaga-maaga eh. Alam mo sino? Maaga-maaga. Si Kuya. Si Enol Nokum, maaga ni Kuya. Good morning. At yung kapatid ni Brother Bong Banwa, si Ate Jackie Cosme. Good morning, Jesus. Sino pa ba, Minister Ray? Ayan, Ito. si Sister Lisa Albaran. Yan, Good morning, ating, Sister San Pablo Lisa. Outreach. Good morning. Ayan, at ang ating kapatid na si Grace Sandigan Sako. Ayan. Good morning po. Si Brother Ray Cariaga, nakita ko rin, naandyan. Good morning, Brother Ray. Ang ating no? Sa East. Sa East, no? Yan, Karangalan Karangalan. Prayer Group. Si Sister Rita Mangaw. O, tsaka yung love na love ni Kuya Ernie. Si Ate Eloy. Good morning, Ate Eloy. Sister Eloy. Kay DC, tsaka kay AC. Ayan. At kay Ate Linda Alcance ng ating San Pablo. San Pablo din. At syempre, lagi natin kasama yan, ating umaga. Sister Judith Anyaki Cruz ng ating Tumana Prayer Group. Nanay Peli. Yan, Alyaray, oo, naandyan Nanay din. Peli, Nanay Selly Adun. Nandyan. Good morning po. Si ating kapatid sa Laiya, Sister Jerlyn Sangkap. At si Pastor JB is watching. Sister JB, good morning po. Morning, Jesus. Ayan. Yung ating kapatiran sa Makati, sila Sister Virgie Vito.
At sino pa yun? Sister Cecil sa Bulacan. Ayan, sa Cecil Tebes. At si Zep Rose Katabay Hugo ng ating San Fabian. Si Minister Andy pala, tsaka Sir Judith. Yan. Malapit na kami dyan. wait lang. Good morning din po kay Sister Nida Manigbas, kay Mare. Yan, ang ating Makati Session Prayer Group. Si Sister Sylvia Villanueva. Si Brother Jerome sa Bulacan, oh. Sino ba yun? Oo. Si Brother Golgota. Ayan. Sister Delia Jokno, yan, sa Masalisi. Sister Agay, sa Talisay. Good morning kay Sister Linda Javier. Ayan, is watching right now. Good morning po, Sister Linda. Sino pa ba yan, Minister Ray? Sister Delia Jokno. O, ng ating Masalisi. At si ito, taga Laguna. Sister Net Bautista. Sister G yan, Sister G Ayan. Aquino. Mga ating mga kapatiran sa Kalawan, sa Los Baños, sila Sister Ami Hernandez, sila Sister Mai, Sister Maylin, ayan. Sister Opie, ayan, ang ating Bukal Prayer Group. At si paring Emmy Arieta. Ayan. Emmanuel pala si paring Emmy. Kaibiga. No? Oo, ng ating kaibiga, si paring Emmy. At si Eileen na Encarnacion. Iti taga ano, no? Pinagbuhatan pala. Okay. At kay Sister Temi Bongo ng ating Antipolo. Si Brother Ed. Sino ba yan? Kilala ba? Sino nga ba ito si Brother Ed? Si Sister Ate Tess. Celeste. Yan, si Ninang Eteng is watching. Tsaka si Ninang Mike, ating nakasama nung Sunday. Hindi nga lang nakalaro, no? Umulan eh. Yan, oh. Sabi siya, babatiin mo si Brother Jerome, babatiin ka rin yan, no? Ano sabi? Good morning kay Ninong Pastor Simple. Magnininong ka pala Ninong ka. kay Jerome, eh. Oh. Kailan ba yun? Kay Kailan ba? Tatay Elmer at Minister Ray. talaga. Ninong, gift mo sa akin. Padala mo naman kay Tito Rapi. Kaagap yata naman, ha? Tapos ito, meron pa, brother, oh. Si Sister Odette. Uy, siyempre. Good morning, Sister Odette. Kay Ate Pepinggal. Ganun yan. At kay Daniel Cosme. Kay Mami Glo Garcia ng ating Punta Prayer Group. Good morning po, Mami Glo. Sister Alice sa Mosquera. Yeah, good morning po, Sister Alice. Si Brother Edward Patrick Besite. Si Brother Don Dondoyano. Magandang umaga po. Morning po mga kapatid. Ayan, purihin ng Panginoon. Ayan. Ngayon, bago po sa ating pag-aaral ngayong umaga, ating mo nang basahin yung ating verse for the week, no? Minister, nababasa mo ba yan? Oo. Dito sa 2 Corinthians 13 verse 11. Sabi po rito, finally, brothers and sisters, rejoice. Strive for full restoration. Encourage one another. Be of one mind. Live in peace, and the God of love and peace will be with you. Yan, purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Ngayon po tayo po darako na sa ating pag-aaral mga kapatid, no? Purihin ng Panginoon at kami po tatlo ang magiging mouthpiece ng Panginoon sa ating mensahe ngayong umaga. Ito po ating pagtalakay, mga kapatid. Ang ating pong mensahe ngayong umaga ay sa Acts chapter 4, verse 12. Sa Tagalog yan ay Gawa, Kabanata 4. Ating basahin sa Tagalog, mga kapatid. Gawa, Kabanata 4, talatang 12. Very familiar sa ating mga kapatid ang ating word ngayong umaga. Nakasaad po dito mga kapatid, no, sa Gawa, Kabanata 4, talatang 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao
sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Sabi po sa English, mga kapatid, Acts chapter 4, verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Purihin ng Panginoon. Napakaganda mga kapatid niyan ng ating mensahe ngayong umaga. At dito nga sa ating pagtalakay ngayong umaga mga kapatid, sa salitang ito, sa mensaheng ito, tatlong mahalagang bagay ang ating makikita o mapapag-aralan mga kapatid. Una po, yung tinatawag na pagbibigay diin sa one and only Savior. No? Pangalawa, nakapaloob dyan yung tinatawag na the wonderful name. Ano ba sa Tagalog wonderful? Kamangha-manghang pangalan. No? Yung una, yung only Savior, natatanging tagapagligtas. At pangatlo nga po, precious Christ. Yan, mga kapatid. So atin na pong talakayin, mga kapatid, sa ating tayo po yung pangungunahan ni Minister Ray sa ating pagtalakay, sa ating mensahe ngayong umaga. Praise the Lord. Ayan. Good morning po mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon at salamat po sa ating Panginoon sa opportunity po na makapag-share at maibahagi po ang kagandahang loob po ng Panginoon sa atin lahat. Gamitin po ninyo ako, Lord. Salamat po sa Holy Spirit. Dito po tayo, the only Savior. Kaya nga doon pa lang the only Savior. So wala na pong ibang tagapagligtas, mga kapatid. Sa lahat po, para sa lahat ng tao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo po lamang. Kaya dito, makikita natin na ang Diyos designated ang ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas sa buong mundo. So makikita natin dyan, no one else can be His equal. So wala pong papantay na o equal pa pagdating po sa salvation nating lahat. Alam mo, binigyan ako ng spiritual dito ni Lord na message dun sa Book of Psalms. Makikita na natin pala doon na wala pa ang nung Ebat Adan pa lang, makikita na natin nandun na si Jesus Christ sa Book of Psalms. Kaya pala tinawag ang Psalms na Messianic Psalms. Kasi dito sa Luke, sinabi rito sa Luke 24, verse 45. Sabi rito, tingnan nyo, Luke 24:44. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. So nandun na. Kaya pala tinawag na Messianic Psalms. Ang ibig sabihin pala ng Messianic Psalms sa Hebrew word ay Messiah. So ang Messiah meaning anointed one or chosen one. So ang kahulugan ay Savior. Kaya dito makikita natin bilang Savior, ang daming katangian ng Diyos na ating tagapagligtas. Yung katangian niya, almost 13 to. Alam ko, marami pa eh. Sabi nga dito, Christ as the King. Matatagpuan natin yan sa Psalms 118 verse 26. Son of Man, the resurrection, the crucifixion, the shepherd, the sacrifice for our sins, Judas' betrayal, the royal bridegroom, the ascension, the rejection, the eternal Son, the divine King, priest, the stone. So, ganyan ang ating Savior, mga kapatid. Kaya, hindi lang siya anointed, hindi lang siya designate ng ating Panginoon Diyos, anointed and chosen one. Tag-iisa po. Kaya wala kang pwedeng ipares o
ipantay sa ating Panginoong Hesukristo pagdating po sa ating salvation. Kaya nga dito, sabi dito, no other religious teacher, tatandaan natin, could die for our sins. So wala pong mga teachers of the law, wala pong mga minister, wala pong mga apostle, walang mga priest na namatay para sa ating mga kasalanan. Wala po. At wala ding mga teachers na pumunta sa earth para ipadala bilang anak ng Diyos. Wala po, mga kapatid. Kaya nga sabi dito, no other religious teachers na nabuhay muli galing sa kamatayan. So wala po. Kaya pagdating po sa ating salvation, mga kapatid, focus po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga there is no other name, walang ibang pangalan ay binigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao, kundi ang Panginoong Hesukristo po lamang. Siya lamang ang way pagdating sa salvation po ng lahat ng tao. Kaya dito makikita natin yung ating spiritual na pundasyon bilang patuloy ang ating kaligtasan. Sabi dito sa 1 Peter 2:6, sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilalagay ko sa Siyon ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Yan po ang ating foundation pagdating po sa kaligtasan natin, yung faith natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag sinabing only Savior, sabi nga, Jesus is the gift of love. John 3:16. Siya po ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos para sa lahat ng tao. Diba? John 3:16, lagi po natin kino-quote to, na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. The gift of love, si Jesus Christ. Nako, napakayaman po nito, mga kapatid, itong salvation po natin. Itong Savior po natin, mga kapatid. At hindi lang yan, He alone has the saving message. Siya lamang po yung salitang nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Naaalala niyo po ba dun sa Romans 1:16? Sabi diyan, for I am not ashamed for the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, sabi, and who believes first to the Jew, then to the Gentile. Kaya yan po ang hindi lang po makikita natin dito na pag-ibig, regalo ng Diyos, kundi yung bilang Savior, nandyan po ang kanyang message na makapagliligtas sa atin. At dito po may sinasabing babala para sa atin. Kasi sabi dito, rejection of Him means death. Kaya kapag ni-reject natin yung pag-ibig, regalo ng Diyos, yung ating Savior, ang ibig pong sabihin niyan ay kamatayan. Kaya dito sa John 8:24, sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako nga. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So ayan po ang katumbas kapag tayo pong lahat ay nireject natin ang ating Savior. Kaya dito makikita rin po natin, He is the only saving name. Yung pangalan po na Hesukristo. Very powerful po yan na Acts 4:12 na siya lamang pong pangalan ang kayang makapagligtas sa ating buhay. Ano po? Naalala ko, Mr. Ray, yung salita ng Panginoon sa Pilipos, Kabanata 2, Nais ko lang basahin sa verse 9, Philippians 2, verse 9. At ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit,
nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. So ganyan kadakila yung pangalan ng Panginoon pagdating sa kaligtasan natin. Saving name, ano? Oo. At hindi lang yan, bilang Savior natin, sabi dito, His sacrificial death is the central theme of preaching. Kaya nga po, dito makikita rin natin sa 1 Pedro 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo sa makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. So yan, makikita po natin na talagang ang central theme po ng pagpapahayag ng ating salita ng Diyos ay yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Only our Savior, mga kapatid. At dito, meron pa, bilang Savior, all hopes, sabi, lahat ng ating pag-asa, pagdating sa eternal life, is built upon Him. No? Binuo sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga dyan sa 1 Corinthians 3:11, sabi dyan, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay, maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Kristo Jesus. Ayan, mga kapatid, all hopes, lahat ng pag-asa natin, mga kapatid, dito sa lupa, pagdating pa sa new life, pagdating sa salvation, pagdating sa Savior, pagdating sa langit, mga kapatid, si Jesucristo po lamang ang katotohanan ng kaligtasan nating lahat. Period na po tayo ron, mga kapatid, ang ang katotohanan para sa ating lahat. Kaya nga yung ating spiritual foundation sa ating kaligtasan, sabi dito sa Matthew 7:24, sabi, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita kong ito ay maitutulad sa isang tao matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So yung ating foundation po sa ating kaligtasan, mga kapatid, ay sabi nga po rito, kaya't ang bawat nakikinig, so hearing of the Word of God, ano pa? Nagsasagawa. Obeying the Word of God. Ito po ang ating matibay na pundasyon para maklaim natin ang ating kaligtasan. Ano pa? Sabi nga dito, Savior. Absolute, indispensable. So napakahalaga po ng kaligtasan natin. At kinakailangan po talaga natin, bawat tao. Bakit? Kasi nga, ang ating Savior na si Jesus Christ, sabi po dito, the only intercessor. Tagapamagitan. Sa 1 John 2:1, Jesus is our advocate with the Father. Siya po ang namagitan sa tao at sa Diyos. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Hebrews 7:25, Jesus always lives to intercede for us. So meron po talagang namamagitan sa atin, mga kapatid, para makarating ang ating mga prayer petition, lahat. Di po ba? Sa pamamagitan ni Jesucristo po lamang, mga kapatid, para makaabot tayo sa trono ng ating Panginoon Diyos. Ano pa? The only remedy. Siya lamang po ang lunas, mga kapatid, no? Remedy. Sa lahat ng power of evil dito sa mundo. Yan ang lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Siya lamang po, mga kapatid, ang remedy para yung power ng kapangyarihan ng mga evil dito sa world, no? By His name. Nako. Very powerful yan, mga kapatid. Kaya nga dito sa John 3:14-15, sabi po dito, at kung paanong itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, laging itataas po natin lagi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus po sa buhay natin. At ito po ang kinakailangan natin, remedy natin, lunas sa lahat ng nangyayari po sa ating buhay. Ano pa? The only nourishment, ayan, ng ating Savior. Sabi diyan sa John 6:35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So nakita niyo po yung nourishment. Kahit na pinakamalalim na pangangailangan natin, mga kapatid, na needs mo, pagdating kay Jesus Christ, our Savior, nako, manonourish po tayo, may-enhance po tayo. Kahit gaano kabigat ang problema mo, kapatid, kahit ano pa ang pinagdadaanan mo, sapagkat sinabi nga rito, si Jesus ang tinapay. Ang lahat ng lumalapit sa Kanya, hindi na mauuhaw kailanman. Ayan po Ano pa? Sabi, the source, the only source of truth. Siya lamang po ang source ng katotohanan. Hindi po ba? Sabi dun sa John 14:6, sabi po rito, sumagot si Jesus, ako ang daan. So wala pong ibang daan patungo sa ating Panginoon Diyos, kundi si Jesus po lamang. Ang katotohanan, wala pong ibang katotohanan na ibinigay ang Diyos, kundi si Jesus po lamang. At ang buhay, wala pong ibang buhay para magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Si Jesus po lamang, mga kapatid. Kaya dito, sabi nga, the only source of truth. The truth will set us free. Kaya nga yung katotohanan na yan, yung buhay na yan, yung daan na yan. Para makaalis tayo sa lahat ng bondage, no? Sa pagkaalipin natin, no? Kaya nga kapag tinanggap mo si Jesucristo bilang gift of love, regalo, mga kapatid, mapapalaya tayo sa lahat ng bagay, no? Kaya dito, ano pa? Kaya nga sa John 6:68, sabi po rito, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo mga salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan, po. Ano pa? The only Savior, sabi po rito sa Acts 4:12. The only foundation po. 1 Corinthians 3:11. So wala nang ibang pundasyon na maaring nailagay na, maliban sa nailagay na, kundi si Jesucristo po lamang. No? Kaya nga sabi, very important of our faith, napakahalaga ng ating faith. Sabi nga, faith in Christ secure salvation. Kaya yung pananampalataya natin, mga kapatid, believe natin sa ating Panginoong Jesucristo. Maging matatag para patuloy, maging matatag ang ating kaligtasan. Kaya nga sa John 5:24, sabi dito, pakatatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Meron pa po rito sa Romans 10:9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, kapatid. Kaya nga dito, mga kapatid, sinabi rito, naalala ko po yung Romans 10:9, kung ipinapahayag ng ating mga bibig, nanggagaling sa puso, yung sacrifice of thanksgiving, napakahalaga po nito para sa ating lahat. Kasi bakit? Di ba alam niyo yung sa Hebrews 13:15, sinabi diyan, therefore, by Him let us continually offer the sacrifice of praise to God, the fruit of our lips, giving thanks for His name. No?
yung pinapahayag natin na sacrifice, na pagbibigay ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo na ginawa niya para sa ating lahat, na biblical na kung tayo'y magpapasalamat, ito pa lang dapat nating ipagpasalamat na nanggagaling sa puso natin. Yung fruit ng lips natin na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Ano yon? 3 bagay po ang iniiwan ko po sa ating lahat. Una, victorious over the power of sin. Ito po ang ipinapahayag natin na nanggagaling sa puso. Ipinagpapasalamat parate na tayong lahat ay nagkaroon ng katagumpayan sa kapangyarihan ng kasalanan dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Pangalawa, victorious over life. Yung buhay natin ngayon, yung buhay mo kapatid, past, present, future, kung titingnan natin, victorious over life, wala naman makapagtatagumpay talaga sa buhay natin dito eh. Di po ba? Napaka masalimuot ang mundo. Pero nakita niyo yung gift ng Diyos, yung regalo ng Diyos, yung pag-ibig niya para magkaroon tayo ng Savior, tagapagligtas. Kaya ito yung fruit of our lips, ipinapahayag natin. Yung pagpapasalamat na victorious over life, yung buhay mo ngayon. Tagumpay na, kapatid. At ang pangatlo, victorious over death. Biro mo, buhay natin, nandito pa lang tayo sa lupa, meron ka ng eternal life. Kaya, thank you Lord sa Savior natin. Kaya wala na po talaga, sabi dito, there is no other name or way pagdating sa salvation ang ating Panginoong Hesukristo po lamang. Amen. Amen, amen. Alam niyo po, very timely itong ating pag-aaral. Alam niyo bakit? Kasi malapit ang campaign period eh. And kapag campaign period, minsan po ay ito ay period of compromise of faith, mga kapatid. Minsan, namumuhay bilang Kristiyano, pero pag nasoong sa public service minsan, siyempre hindi naman lahat Kristiyano, kaya minsan nako-compromise na rin magiging Kristiyano. Ang pinakamabigat, hindi lang makompromise kung tumalikod sa pananampalataya. Kaya dito pinagdidiinan mga kapatid, wag mong habi nga sa Matthew 10 na 26. Kaya wag kayong matakot sa kanila, sa ating simulan sa sa 28, Matthew 10:28. Wag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Minsan nakakalungkot mga kapatid na nagsimulang nananampalataya, naniniwala sa anak ng Diyos, pero mag-e-end up, hindi na naniniwala, hindi na magtitiwala sa anak ng Diyos. Kaya sa ating ngayon tinatalakay mga kapatid, pinagdiriinan mga kapatid sa ating ngayon ng Diyos. No? Si Jesus lamang ang daan sa kaligtasan. Mga kapatid, walang ibang pangalang ibinigay maliban sa pangalan, sa dakilang pangalan ng Panginoon para sa ating ikaliligtas. Ako, huwag tayong tatalikod dyan, mga kapatid. Huwag tayong tatalikod dyan. Huwag kayong makikicompromise, mga kapatid, para lang mag-gain natin yung ating selfish ambition, self-interest, minsan ganun eh. Mas natatakot sa pagtanggi ng tao pag sinabing Kristiyano. Wag mga kapatid. Di ba rin talikuran ng tao, may pahayag mo lang, matayuan mo lang na tayo ay sumasampalataya at naniniwala na si Jesus ang ating tagapagligtas. Dati, kinakanta mo dati, ako'y naniniwala, ako'y magtitiwala. Ngayon, iba na kanta mo. Ako'y di naniniwala, ako'y di magtitiwala. Nakakalungkot mga kapatid.
Kaya muli, sa ating ngayong sa pagtalakay nga ni Minister Ray, pinagdiriinan mga kapatid, walang ibang tagapagligtas maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. At sa pagpapatuloy nga po ni Pastor Simple, ito, tama-tama to, Pastor Simple, no? Okay, thank you. Take it away. Tama. Yeah, thank you, Lord. Yung pangalawa pong na ibabahagi po sa atin sa umagang ito ay, ang pinaka-title ko nga po dito ay The Wonderful Name of Jesus. Mr. Arnold, kanta muna tayo ng Sumukumano talaga. What a lovely, lovely name, Lord Jesus. What a lovely, holy name, Lord Jesus. What a lovely, lovely name, Lord Jesus. Your name is above all name. King of kings, Lord of lords, Almighty God. King of kings, Lord of lords, Almighty God. King of kings, Lord of lords, Almighty God. Your name is above all name. Hosanna, Hosanna, glory to God. Hosanna, Hosanna, glory to God. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Yan. Sa pagpapatuloy po, babasahin ko po muna dito sa isang version po ng ang Biblia, Tagalog. Ganito po ang nasasaad. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Yan, napakaganda na katulad nga nung tinatalakay natin ngayon dito nga po sa Gawa, Kabanatang 4, talata 12. Pinagpala po tayo sapagkat yun nga po ang laging nire-remind talaga sa atin lagi natin basahin yung salita ng Panginoon. Dahil dito po lahat nakalagay Natatandaan ko rin po, simple, nung mga panahon na hindi naman namin nababasa ang Bible, kala namin ang kaligtasan kung saan manggagaling. Pero salamat na lamang po at naandyan yung Acts 4:12 na ang kaligtasan ay manggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita, ang mensahe po ng ating Panginoong Hesus ay kahanga-hanga. At yun nga po ay nabanggit natin kanina doon sa aking binasang talata. At dahil nga po sa ating Panginoong Hesus ay napatawad po yung ating mga kasalanan, tayo po ay nagkaroon ng sabi nga nagkaroon tayo ng na resurrection, ng bagong muling pagkabuhay. Nagkaroon po tayo ng kaligtasan at nagkaroon po tayo ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Alam niyo, pag sinabi ho natin kagalingan, hindi lang naman ito yung akala lang natin yung sakit sa yung sakit na sa physical. Hindi lang po Higit po sa lahat sa spiritual. At salamat na lang sa Panginoon at dahil nga po sa Kanya ay tayo napagaling. Kaya nga po ngayon, sabi nga po dito ay the name of Jesus means Jehovah is salvation. Na alam po naman natin sa Hebrew word, ang ibig sabihin po ay, Yeshua. Yeshua. Yan. Yun po. Yeshua, yun po sa Hebrew word po. At ang kanyang pangalan, Jesus, ay nagpapakilala po ng yung kanyang pangalan, kung sino siya. Diba? Kaya nga ngayon, napatunayan natin, sino nga ba siya sa ating buhay? Natatanda ako, diba, may pag-aaral tayo, na ang sabi nga, tayo daw po, pag tinanong, sino nga ba si Jesus sa ating buhay?
Yan. At kung sino at ano po yung kanyang tungkulin, ano yung mission niya, at ang mission po niya ay iligtas yung lahat ng tao. At yan naman po ay nasa atin ngayon. Ngayon po, pag-usapan po natin, meron ho ako ditong 4 na bagay na nakuha. Bakit po siya tinawag na the wonderful name of Jesus? Una, alam naman natin na sabi nga doon sa Isaiah 9:6, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Iyan po ay nababasa natin. Una, sabi nga po dito, ano pong meron? Bakit siya tinawag na wonderful name of Jesus? Una, sabi dito ay in the name of Jesus, there is our salvation. Yun nga po yung binasa natin kanina. Nabanggit din po ni Minister Ray kanina doon sa Romans 10 verse 9 na kung ipapahayag ng ating mga labi na siya ay Panginoon, maliligtas tayo. Kaya nga ngayon, di ba, kung makikita natin, marami mga tao, sino ang tinatawagan nila? Di ba? Pero mapalad doon tayo. Kilala natin yung Diyos na tinatawagan natin. Kilala natin ang ating Panginoon na siyang magliligtas sa atin. Hindi lang po yun. Binasa din po ni Minister Ray kanina doon sa Roma 10 verse 13. At sa atin ho ngayon, makikita ho natin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Na pagka tiningnan natin ngayon, na 'di ba nakakamangha talaga yung kamangha-mangha talaga yung ginawa sa atin ng Panginoon. Dati, ano yung ginagawa natin? Tayo ay yung ginagawa natin hindi naman kalooban ng Diyos. Yung ginagawa natin, yung magustuhan natin. 'Di ba? Sabi nga nung Bible, Kawikaan 16:25, meron daw pong daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang kamatayan naman ito ay sa dulo ay kamatayan. Ganyan po yung pinaggagawa ng mga ganun din eh. Akala ko po, sabi ko, siguro okay na ako eh. Dahil sabi ko, simple naman ho ako. Di ba? Ang tingin ko sa sarili ko, mabait naman ho ako. Di ba? Sabi ko, wala naman ho akong ginagawang masama. Ang bisyo ko po, kaunti lang naman. Di ba? Parang kaunti lang eh. Pero sabi nga ay pagka, wala kang ginagawang mabuti, masama, ay kung hindi ka rin naman gumagawa ng mabuti, hindi rin balanse ang buhay. Ay ano po ba yung paggawa ng ganitong gawain na makilala ang Panginoon? Mabuti po yan. Kaya yan po ay nagpapatunay lang sa buhay natin na talagang may kasiguraduhan po yung buhay natin. Pangalawa, bakit siya tinawag na wonderful name of Jesus? Pangalawa, in the name of Jesus, there is healing. Meron pong kagalingan. Yun nga po, nung nga pong Tuesday, Wednesday, na bigyan kami ng pagkakataon na makapunta po kami doon nakadalaw kami doon sa may Rizal. At meron ako doon isang kapatid na naikwento ko nga po sa kanila. Yun yung kapatid ko pong yun, may sakit sa puso. Wala naman kaming pera. Ano po yung kanyang iniinom, ang kanyang gamot po ay kumukuha lang po sa center. Simple, sa center naman, hindi naman po yan, anong tawag dyan, siguro mabibigyan ka lang kung may matitira. Pag na-late ka pa nang pumunta, mauubusan ka na. Pero salamat sa Panginoon, yun nga po, nagkaroon ng gawain, natatandaan ko po ng kapanahonan parang mamiligaya, lagi nilang sinasabi, yung mga mahal natin sa buhay, dalhin natin kay Lord, ipakilala natin si Lord. Yung po yung matagal ko pong ipinagpipray, pero thank you Lord po. Ngayon po nakarating doon yung salita ng Diyos. Kaya po sa amin, doon po sa lugar na yon, yun po yung kapatid ko nakaka-attend na po ng gawain. Kaya nakakasigurado po ako lalo po yung kagalingan na ibinibigay. Di ba yung taong may sakit sa puso na wala namang gamot, pero mayroong mabisang gamot. Alam niyo kung sino? Si Lord. Di ba? Sabi nga dito, may kagalingan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At yung po, thank you Lord, hanggang ngayon po, malakas. At thank you Lord, yung po, mayroong gawain na doon po sa bahay nila. At hindi lang po yun, na isasama po paminsan-minsan yung kanyang manugang, yung kanyang mga, anong tawag to, apo na isasama. Di ba? Ibig sabihin, gano'n ang Panginoon eh. Kaya nga sabi dito, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay may kagalingan. Nais ko lang pong basahin, dito po sa Acts 3. Basahin ko po yung talatang 6 hanggang 8. Ganito po ang nasasaad. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at tumindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki.
ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Tingnan po ninyo, dito napakamaliwanag na talagang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay may kagalingan. Kaya nga po dito si Juan at si Pedro, di ba nakita nila, wala akong ibibigay sa inyong limos, pero may ibibigay ako sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumakad ka. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ano po ang ipinaparating dito sa talatang ito? Kaya kung ngayon, ikaw ay nagdududa pa, na baka ikaw ay hindi pinagaling ng Panginoon, paniwalaan mo. Yung po, tingnan nyo, sabi nga dito, kaya nga yung mga tao, nagulat sila, hindi ba yan ang dating namamalimos? Abay, bakit nga ilulukso-lukso na? Tumatalo na. Kaya sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus ay mayroong kagalingan. Pangatlo po, sabi dyan, in the name of Jesus, there is God's provision. May provision po ang Panginoon. Kaya nga sabi doon sa John 14:14. Ano ang sabi doon? Sabi doon ay humingi kayo. Baka hanggang ngayon na yan, wala pa kayong hinihingi. Sabi niya, humingi kayo sa pangalan ko at ibibigay ko. Kaya ibig sabihin po niyan, walang hindi kayang ibigay ang Panginoon sa pangalan niya. Kaya nga po tayo ngayon napakapalad. Kaya nga ho kami mga manggagawa, alam na kung bakit kami hindi man ibig sabihin pag kami mga pangangailangan sa pangalan ng Panginoon, so siyempre sa Kanya po nang gagaling ang provision Sa Panginoon, lahat nang gagaling at yan po'y subok na po namin bilang mga manggagawa. At ang panghuli po at ang pang-apat ay the name of Jesus, in the name above all name. Yun nga po yung binasa kanina ni Minister Elmer. Ano ang sabi doon? Ang sabi ng ating Panginoon doon sa Philippians 2. Basahin ko po mga kapatid muli dahil baka ho kanina nung basahin ikay po'y nasa biyahe pa. Ay nais ko lang basahin na dito po sa mga talatang 2, Philippians 2. Tingnan po nyo, napakamaliwanag po na sinasabi dito. Philippians 2, simulan ko po dito sa mga talatang 9. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito. At namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit kaysa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Naku, sabi po diyan, kung titingnan natin, sabi po ng binasa natin, bagaman siya ay Diyos pero hinubad daw po niya yung kanyang pagiging Diyos, nagpakababa. Ano pong ibig sabihin niyan? Para lang ang mga tao, tayo'y makaabot sa Kanya. Siyempre minsan ang akala natin, ang layo-layo ng Diyos Hindi po. Siya na po ang umabot niyan para sa atin. At hindi lang po yan. Kaya nga kung babasahin po natin doon sa Proverbs 18:10, ano po ang sabi doon? Ang pangalan ni Yahweh ay tanggulan ng matuwid. Diba? Ibig sabihin, ganun ang pangalan ng ating Panginoon makapangyarihan sa lahat. At natatandaan ko rin po doon sa Kawikaan 22 verse 1, ang nakalagay doon ay, mas mabuti raw piliin ang mas malinis na pangalan kaysa alinman pilak o ginto o anumang kayamanan. Pero, yun po ang sabi ng Proverbs, pero mayroong isang pangalan na higit natin piliin. At yan po ay walang ibang pangalan, kundi ang ating pangalan ng ating Panginoong Hesus na kapag tayo tumawag sa Kanya, meron tayong kaligtasan. Pag tumawag tayo sa Kanya, meron tayong kagalingan. Pag tumawag tayo sa Kanya, meron tayong provision. At pag tumawag tayo sa Kanya, ibinibigay ng Panginoon lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga po, ang paalaala ng ating Panginoon doon sa Exodus 20, verse 7, ang sabi nga doon ay huwag nating gagamitin yung kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Diba? Kaya nga doon sa Ten Commandments, huwag daw nating gagamitin yung kanyang, huwag nating babanggitin yung kanyang pangalan sa mga hindi dapat.
Kaya salamat sa ating Panginoon. Kaya nga po, anong ibig sabihin niyan? Kaya nga pagdating sa Romans 3, sa Colossus 3:17, ano man yung ating ginagawa, gagawin natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Amen, amen. Napakaganda, no? Tunay na ganun po natin tatanggapin, mga kapatid, ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Wonderful. Kasi po, sabi ko, napapanood nga itong ating pag-aaral kasi, di ba, kung kayo ay aware sa mga YouTube, di ba? Yung mga issue ngayon na may mga nagbablog na ginagamit, di ba? Si Lord, sa mga ganong klase, mga kanila mga content, no? Na talagang, sabi nga ng iba talagang mockery, blasphemy. Kaya tunay, kapag hindi talaga naturuan tungkol sa salita ng Panginoon, hindi nila talagang tinatanggap o tinatrato na talagang ang pangalan ng Panginoon ay banal, mga kapatid. Banal ang pangalan ng Panginoon at ang pangalan niya ang ating kaligtasan. Kaya nga ngayon, salamat sa Panginoon, muli tayong pinapaalalahan ng Panginoon kung gaano kadakila ang pangalan ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kaligtasan at tunay na wonderful, dakila, katangi-tangi ang pangalan ng Panginoon. Sa atin nga, di ba, halimbawa na lamang, yung pangalan mo ay ibang imak or i-blaspheme, yung biro-biroin yung pangalan mo. Isa nga tayo, may mga tayo, yung tawag doon, palayaw eh. Isa may mga palayaw tayo. Ayaw natin palayaw natin minsan eh. Kasi para bang hindi ka na tatawag sa tamang, hindi na-address yung tamang tawag sa'yo eh. How much more sa ating Diyos, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng buhay, kalakasan, lahat na. Tapos, gano'n mo tatratuhin na hindi wonderful. Kaya purihin ng Panginoon, muli tayong nire-remind ng Diyos, mga kapatid, let us treat His name as a wonderful name. Amen. Ngayon, ating pong pagpapatuloy, no? Una po, natalakay nga ni Minister Ray yung our one and only Savior, our Lord Jesus Christ. Pangalawa po, kay Pastor Simple nga po yung the wonderful name of Jesus. Ngayon po sa akin naman po pangatlo, ito napakaganda. Precious Christ. Yan. Alam nyo, kaya nga alam nyo, mahalaga talaga na ang tao makilala si Jesus. Makilala si Jesus. Upang tanggapin niya sa kanyang kaisipan at puso the preciousness of Christ. Bago po ako magpapatuloy, nais ko man basahin ang salita ng Panginoon dito sa Song of Songs sa Ingles. No? Sa Tagalog yan ay ang awit ni Solomon. Sa Kabanata 5, talatang 10. Sabi po dito, ang irog ko ay makisig, matipuno ang katawan. Sa 1,000 ay siya lang ang may gayong katangian. Nais ko basahin sa New King James Version, chapter 5, verse 10, Song of Solomon, or Song of Songs. My beloved is white and ruddy, chief among 10,000. So itong ating binasang mensahe, mga kapatid, isa po ito sa pagpapakita kung gaano ka, ano sa Tagalog yung precious. No? Alam niyo yung Christ preciousness cannot be compared sa knowledge natin about sa mga bagay na precious. Higit, mga kapatid, walang sukat, no boundaries, ang preciousness ng Diyos. Pero dito nga sa Song of Solomon, kanya binigyan ng napakagandang paglalarawan ang preciousness of Christ. No? Sabi nga, the fairest among 10,000 or the chiefest among 10,000. No? At meron siyang ginawa itong analogy nga, yung white and ruddy. R-U-D-D-Y. No? Alam nyo, yung white and ruddy speaks about the whiteness of the lilies.
At yung ruddy naman is the redness of rose. Ang Tagalog pala ng lily, alam niyo kung ano? Ano Tagalog ng lily? Hindi Chon, ha? Lirio. Ayan, napakaganda pala, lirio. At yung rose naman, alam natin siyempre, rosas, no? The whiteness of the lilies and the redness of the rose, that makes a perfect beauty. Doon inihalin tulad, mga kapatid, yung preciousness of Christ, yung white ng lilies. Bagamat ang mga lilies, may mga iba-ibang variation, may ibang color yan. Pero mga kapatid, alam mo ba, yung mga lilies pala, no, nais ko lang basahin ito mga kapatid sa inyo. Isang mga parang trivia na rin, yung lirio mga kapatid. Yung sabi nga po dito, ayan. Una yung lilies. It is popular at both weddings and funeral. No? Dalawa, no? Isang sa kasalan at isang sa burol, no? Popular sa wedding and funerals, white lilies are believed to represent rebirth, and purity. For weddings, it's about celebrating a new chapter, di ba? Yung kaya pala sa mga kasalan, di ba? Yung mga floral arrangement dyan, no? Yung pala ginagamit, mga white lilies. And for funerals, celebrating a loved one moving into the next place. So, ganun pala ang symbol ng lilies, mga kapatid, no? Yung lirio. Yung namang rose, mga kapatid, yung red rose means romantic love. Ayan. The color red is often seen as a symbol of romantic love, passionate affection, and desire. Kaya pala ting Valentine's Day, namumutik-tik tayo ng red. Pero si Sister Rita, araw-araw sa kanya, red. A red rose is the symbol of eternal love and passion. The meaning of red roses can stand for true love, courage, respect, or even congratulations. So napakaganda mga kapatid na ginamit dito ng writer ng, di ba, sa Song of Solomon nga. Dalawa, yung the whiteness of lilies and the redness of rose, na nagpapakita ng talagang perfect beauty. This also symbolizes the nature of Christ, yung whiteness of lilies and the redness of rose, yung divine nature of God and His human nature. Napakaganda mga kapatid. The divine nature of God with respect to His divine nature, white, expressive of His simplicity, purity, and holiness. Kaya nga sabi ko, di ba kapag inaaral mo talaga si Lord, Kanyang salita, makikita mo yung preciousness of Christ. It expresses His simplicity, purity, and holiness. And also the whiteness of lilies, sabi nga simplicity, no? Having no mixture and composition in it, talagang unadulterated. Pure na talaga, walang halo. No mixture, mga kapatid. Talaga ba kapag kaamputi, di ba? Kaya pala ginagamit nyo sa sa mga kasala, di ba, kapag yung nag-walk na sa aisle yung bride, grabe talaga. Oo. Sa binyag din, oo. At kahit pala sa funeral, kaya pala naka-white, hindi mga nakaburol, no? It symbolizes simplicity, purity, and holiness, having no mixture and composition in it. Hindi lamang yon. Pag sinabing whiteness of lilies, it denotes the purity and holiness of being. Of being without original sin or actual sin. Ganyan ka-precious si Lord. Pinapakita mga kapatid kanyang kalinisan, kabanalan, sabi nga, without original sin. Although, sabi nga, yung kanyang nature is divine and human, siyempre, Diyos si Lord,
di ba? At siya'y tao rin, 100%, pero without original sin. Kaya grabe mga kapatid, no? Talagang perfect beauty, as white as the lilies, mga kapatid. Pangalawa, sabi nga rin, yung the redness of roses. Red being a partaker of the same flesh and blood with these people. Yun naman pinapakita sa ating mga kapatid dito, pag hinabing redness of roses, na talagang siya'y talagang tao. Siya'y may laman at may dugo. Di po ba? At nagbubunga ng dugo para sa ating lahat. And also, the redness of roses, His bloody sufferings for our sin. Ganyang kaganda mga kapatid. Kaya talagang perfect beauty. At napaka-perfect din ng ginamit ng Song of Solomon dito mga kapatid, patungkol sa kanyang kagandahan. Yung kaputian ng liryo, at yung kapulahan symbolizes our Christ's suffering that brings salvation to us. Kaya talagang sabi nga fairest among 10,000. Sa Tagalog ngayon kakaiba sa 1,000 tao. Ano pa mga kapatid, pag sinabing the fairest or the chiefest among 10,000, kasi meaning ng chiefest or fairest, first and foremost, superior, leading, prime, main. Ganyan ang preciousness of Christ. Sabi nga, whether angels or men, He is the creator of all. The object of our worship has a more excellent name. Higit pa, mga kapatid, sa anumang pangalan na ating natanggap at narinig. Di po ba? Excellent name and nature. He is superior to all men, good and bad, high and low. He is the Lord of all, the King of kings, the head of the saints. Yun ang nagustuhan ko mga kapatid, no? Christ is the head of the saints. Has the preeminence over all creation. Higit sa lahat ng nilikha. As God and man, 100% God and man, and mediator and only Savior, and the head of the church. And is the judge of the living and the dead. At pinakamaganda nga, chosen to be the object of our love. Yan ang pinakamaganda. Siya ang pinili ng Diyos na maging object ng ating pag-ibig. Kumbaga, siya lamang talaga ang ating mamahalin. Ganyan ka-precious, mga kapatid, mo dapat tatanggapin sa sampalatayanan ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, mga kapatid, na sinasabi ng salita ng Panginoon dito, no? A jewel beyond compare. A jewel. Ano ba sa Tagalog jewel? Ayan. Dito po sa Matthew 13, napakaganda mga kapatid. No? Nais ko lang basahin sa atin. Matthew 13, verse 45 to 46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Sa Tagalog, sa Tagalog to Oo, Matthew 13:45. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. 45 pala. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Grabe naman tong pearl na to. Ganyan inihalin tulad yung preciousness of our Lord Jesus Christ.
a jewel beyond compare. Sipin mo, sabi rito, yung negosyante. Actually, ang negosyante, mauutak to. Hindi to basta-basta papasok sa isang deal na medyo meron siyang kalugihan. Sabi nga rito, na makita siya isang perlas lang na napakahalaga, umuwi siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian, mabili lamang yung nag-iisang perlas. Sa palagay niyo kung kayo negosyante, gagawin niyo kaya yun? Hindi niyo gagawin yun. Kasi parang lugi ka eh. 1 pearl lang kumpara sa lahat ng iyong ari-arian. Pero ganun niya, tinrato. Yung preciousness, yung jewel na yon sa kanyang buhay. Dapat ganyan din natin tatanggapin ang preciousness ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, a jewel beyond compare. Jesus is more valuable. Kahit ang buhay natin, hindi pa mahalaga yan. Compare, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko yung kata ng Mami Ligaya. Di ba? Kaya sabi ko mga kapatid, yung isang word na preciousness, malayo yan sa ating kaisipan sa word na precious. Kasi we cannot compare, mga kapatid. Napaka, no boundaries, mga kapatid. Yung preciousness of Christ. Ganito pa yung awit ng Mami Ligaya. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds. There's nothing I desire compares with you. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. I love you. Mga kapatid, nawa ating maunawaan kung gaano ka-precious ang Diyos sa buhay natin. Sabi nga mga kapatid, no? More precious than silver. Ano ba sa Tagalog silver? Pilak. No? More costly than gold and more beautiful than diamond. Pero sa totoong buhay, pag nawala yung singsing mo, na ginto, na may diamante, parang nawindang ka na. Pero minsan, pag ang tao, nawala si Kristo, wala lang. Yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Kaya nawa, mga kapatid, magising tayo. Christ is precious. Is more than gold, silver, and diamond, mga kapatid. Sabi nga let's sing, I love you, Lord. Ating mahalin Panginoon, ang ating Panginoon. Jesus is so worth it. Jesus is so worth it. Wala nang higit pa, mga kapatid, sa banal na pangalan ng ating Panginoon. Meron tayong awitin niya, ating niya sa Arnold. May awit tayo dyan. Ang pangalan mo, Jesus. Ang pangalan mo, Jesus. Dakila at mapagmahal, aking papupurihan. Sa buhay kong taglay, wala kang kupas, di nagbabago. Ikaw noon, ngayon, at kailanman. One more time. Ang pangalan mo, Jesus,
dakila at mapagmahal aking papupurihan. Sa buhay kong taglay, wala kang kupas, di nagbabago. Ikaw noon, ngayon at kailanman. Wala nang hihigit pa sa'yo. Sa banal na pangalan mo, wala nang hihigit pa sa'yo, Jesus. Sa banal na pangalan mo, sa banal na pangalan mo, sa banal na pangalan mo. Naalala ko si Zacchaeus sa Luke 19. Nung siya ay nagkaroon ng personal na encounter sa Panginoon, di ba, na bagong buhay niya. Sabi niya, Lord, meron man akong nadaya. Babalik ko lahat yun. Aking mga yaman na yan, wala sa akin yan. Dahil natagpuan ko na yung tunay na mahalaga sa buhay ko. Si St. Paul, di ba, sabi sa Philippians 3 verse 8, kung sa credential, grabe sa credential si San Pablo, pero sabi niya, basura na akin lahat yan. Ang mahalaga sa akin, to know more Christ and to experience Christ. Ganun nila tinanggap ang Panginoon. Very precious sa kanila, mga kapatid. Alam nyo, ang bawat comfy full-time workers, ganun din, mga kapatid. Kaya alam nyo po, hindi nyo rin pwedeng tawaran ang mga nag-full-time na manggagawa ng Panginoon. Kasi sa kanila yun ang nanguna eh. Sa kanila, si Kristo ang pinakamahalaga, pinaka-valuable, pinaka-precious. Kaya nga, ibinigay namin lahat ang buhay namin. Kasi kung di namin tatanggapin si Christ as precious in our life, magkakarir kami. Maghahanap buhay kami. Hindi po namin bibigay yung buhay namin kay Kristo. Pero hindi po. Christ is very precious to us. Kaya kahit buhay namin, tayayan. Sabi nga sa mga laro ng mga bata pati patot panabla. Walang ititira. Lahat, todo-todo. Lahat ibibigay kay Kristo. Because we treat Christ as precious in our life. This precious Christ gave His life to us as a priceless sinner. Mga kapatid, tandaan natin yan. This precious Christ gave His life to us sa ating mga priceless sinner. Wala tayong halaga, wala tayong value. Pero grabe mga kapatid, ang ginawa ng Diyos sa atin, ibinigay sa atin ang sobrang halaga. Sino yan? Ang ating Panginoong Jesucristo. How precious is His gift to us. How precious we are to Christ. So make Christ precious in our whole life, in our whole being. Kaya nga kami mga manggagawa, purihin ng Panginoon. Glory to God. Because we treat Christ as precious in our life. Kaya mahalaga rin mga kapatid, sa mga manggagawa ng Panginoon, sa ating mga kapatiran as a coffee family, let us also sa mga manggagawa na nagbigay ng buhay sa kanila. Because we treat Christ as precious in our life. Pag kami nagpunta sa mga bahay nyo rin, lalo ngayon magkaka-reshuffle na. Sino darating? Sino pupunta? Ay, si ganyan. Ay. Mga kapatid, di po naunawaan yung ginawa ng mga manggagawa na yon sa pag-offer nila na kanilang buhay para sa Diyos. Every full-time worker, we treat Christ as precious in our life. Kaya dapat sa mga manggagawa rin, sa pagtanggap nyo sa amin, mga kapatid, sabi nga sa kanyang salita sa 1 Thessalonians 5:13, ating pangwakas nais ko lang bigyan ito ng diin, mga kapatid. Sa unang Thessalonica, Kabanata 5, talatang 13. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos sa paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Sabi nga po sa English, mga kapatid, no? Ito, napakaganda sa English ito 5 verse 13.
to esteem them very highly in love for their works' sake, and be at peace among ourselves. Kaya tunay mga kapatid, ganyan dapat natin tinatrato si Kristo sa buhay natin. Alam niyo po totoo, if we treat Christ as precious in our life, sa ating buhay Kristiyano rin, ating mararanasan, tayo tatratuhin din ang ating mga kapatiran as precious in their life. Kaya tunay mga kapatid, si Jesus lamang ang daan sa kaligtasan. Wala nang iba mga kapatid. Acts 4:12. Salvation is to be found sa one and only name, our one and only Savior, the wonderful name and the precious name of our Lord and Savior, none other than our Lord and Savior, Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Sa aming pong pagwawakas, nga pala, bago tayo mag-awit pala, tayo muna ibabati sa ating mga kapatiran na may mga kaarawan ngayon. Ay! Uy! Uy! Naman, no? Happy birthday! Sister Jen! Oy. Sister Jen! Sister Jen, happy birthday! Ayan. Pakibasa nga. Nakalimutan natin Happy birthday, July 20! Sister Jen Nabuyabo! Praise the Lord! Ayan. Brother Ryan Dalusong. Ayan. And Sister Wilhelmina Caban. Sister Marife Katabay. And also happy anniversary kay Brother Bong and Sister Abel Milanes. Ano yan? Yung ano mo? Oo, kapatid ni Sister Lisa Pangilinan. Okay. Happy birthday and happy anniversary mga kapatid. Thank you, Lord. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and save you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Ayan, sa mga mayroong cellphone, tayo magpunta po sa YouTube at ating type tong Comfy Media. 4713. Subscribe, watch, like, and share yung ating mga Comfy video. Ganito po kanyang tsura mga kapatid. Meron tayong mga iba-iba mga playlist, yung Comfy music natin, mga dakilang pagsamba, awit pagsamba songs, yung ating mga events, ating mga anniversaries, concerts, album, ating mga panra nung nakaraan yan, no? At yung ating mga kanya-kanyang mga gawain sa probinsya, at sa Metro Manila, mga fellowship natin, seminars, yan, yung mga highlights ng mga ating seminar. Yan. Thank you, Lord. At tayo po meron pang yung Song of the Week. Ito, maganda rin po itong ating Song of the Week. Ating pong panoorin, mga kapatid. Ito po ay composed by Sister Bebot Perez. Ang pamagat ay, Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon.
Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang kakapay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Sa bagong buhay. Sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Kaya thank you, Lord. Thank you, Lord, mga kapatid. Ito po, awitin po namin yung Acts 4:12. Hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay, halagang sakdal taas. Gaano mang halagang hawak niya'y hindi sapat. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano mang halagang hawak niya'y hindi sapat. Kay Jesucristo. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kanililigtas ng tao. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit
ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Amen. Purihin ng Panginoon. Thank you, Lord, Morning, mga Jesus. Salamat, kapatid. mga God bless po, kapatid. mga God bless us kapatid. all. God bless. See you again tomorrow. 2 Timothy 2